Mga boss, galing ako sa store. Kumuha ako nitong welding gloves. Tsaka chok. Yan, 5 chok at saka ito. Cutting tip to mga boss. Kasi, ayan, pinakakat sa akin to. Kinuha ko nung forma ng fabrication. Pinakakat sa akin to. Kasi gusto ko na rin kasi may overtime ako rito eh. Dito sa radiator wala akong overtime. So ito, bakit ito ng dusan yata to? Dusan kasi yung may mga design na ganito. Dusan yan eh. Yan, wala nga lang tatak. Yan, sira na eh. Pero karamihan sa dusan may tatak eh. Bakit to wala? Kung hindi sa Caterpillar, sa dusan to. So ang pinagagawa sa akin mga boss, ito aalisin ko yan. Kakatingin ko yan pababa. Yan, pababa. Aalisin ko itong portion na to. So, cut yan. Ito, kakatingin ko yan. Iwan tong brace. Tapos, ito, itong ipin. Cut din yan. Yan, yan. Diretso pa ganun. So, diba? Ayan, bungi na. So, cut yan. Sa lakas ng, nabuhi. No? Parang chicharon. So, ito, cut din to mga boss. Ito. Papalitan namin to. Ayan, katyan. So ang maiiwan lang ito kasi ito yung okay pa. Tsaka itong portion na yan. Ayan. So pinakikita ko lang sa inyo kasi magre-repair tayo nito. Kakatin natin yan. Ayan. Diretso yan. Cut. So yun. Start tayo. At salamat naman at kahit pa paano nagkaroon ako ng overtime. Kasi may overtime dyan kapag urgent kasi yan sa site na nasa site ang unit nan. Although spare yan, kaya nga lang kasi yung sa site yung tinitibag nila roon is talagang tawag doon, matigas kasi nga mainit dito sa Saudi, kaya yung mga bato matigas, kaya ang nangyayari matigas yan, nabubungi, napapaknet. Ito nga, tingnan nyo yan, diba? Ayan. Pag yan napipuwersa yan yung pag ganun, ginaganon nila yan. Tug. Tapos kakabig na ganun. Kaya yan nabubungi. Na nagkakaroon ng crack. Tsaka natatanggal yan kasi nga napipuwersa siya pag yan ba, sa buhangin, ganyan. Gaganon yung bakit. Tug. Tapos kakabigin nila ng pag ganun. Wasak. Lalo na kung matigas. So ganun talaga dahil hinuhukay eh. Hindi mo naman mahuhukay yun, part na yun kung hindi mo gaganunin, di ba? So yan, isa na naman. So ganun lang, pinlex ko lang sa inyo mga boss. So ayan mga boss, umpisa na natin katingin. Dito ko sisimulan pababa, kabila, kasi ito kakatingin natin diretso. Alisin natin muna. Tingnan nyo mga boss. Tingnan nyo mga boss kung gaano katalim yung cutting. Tagusan Ang kapal nga pala ng bakal na to is 35 mm. Yan. Saglit lang, di ba? Maning-mani lang. Lakas ba naman ng pressure? Hindi ko pa nga tinodo yung pressure ng acetylene eh. Ayan. So, sunod naman, gaganunin ko na yan. So, hindi ko na ipakikita nung
pag gagawa ko ng buo mga boss ha, pinasilip ko lang sa inyo yung konti at i-update ko na lang kayo kapag tanggal na yan. Okay? Para hindi humaba yung video natin. So ito na yung update mga boss nung aking bucket ng excavator na tinabas. Ayan na siya. Oh. 3 layer pala to. Huh? Kaya pala hirap na hirap akong katingin eh. Oh. Hindi umabot kasi merong distansya. Pero kung isa lang na ganyan kakapal, okay lang yan. Ayan. Cut na siya. Cut na rin yung sa taas. So. Ayan yung pinagputulan. Ayan. Ayan. Wala na. Scrap na yan. Scrap ng kumpanya na yan. Eh bumibili naman yan dito. Pumupunta nakatrack sila. So itong susunod oh. Wasak-wasak to. Mahina yung kapit. Mahina yung welding eh. Ano kayang birada ang gagawin dito? Oh, repair na rin to eh. Pinalitan ng bago tapos doon sa taas ang nasira oh. Eh malaman, wala pang sinasabi ko nung paano pating ang gagawin dyan. Salamat sa mga kapatid.